na grupo. Ibig sabihin, may shifting, no, Kuyang Paolo, gaya nung mga naranasan din dati na kung kailan nagkaroon ng surge dyan sa GBL. Totoo, Kuya Justin. At maidagdag ko lang dyan sa impormasyon na iyong ipinabatid. Alam niyo, doon ho sa isang nagpositibo na medical frontliner, tinitignan din nila, Kuya Justin, kasi ito'y exposed dito sa emergency room. Hiwalay po na unit ng ospital ng JBL na siya naman po nakikitungo doon sa mga pasyente na may iba hong medical condition. Kaya tinitignan-tignan nila, Kuya Justin, kung papaano yung nire-review nila kung papaano muli na mapaghihigpit, Kuya Justin, yung pagdeklara ng minimum, yung pagdeklara ng station sa mga pasyente. Yun, pakiusap din, Kuya Justin, sa mga pasyente. Kung maaari daw, Kuya Justin, sana naman maging tapat. Mahalaga daw yan. Lalo na kapag pupunta dito sa iyong mga pasyente sa loob ng emergency room, kapag Kuya Justin, hindi naging tapat yung kahit naghahatid lang ng pasyente, kapag hindi naging tapat kung saan siya nanggaling at kung may nararamdaman na siya, wag nyo sana raw makompromiso yung mga medical staff po natin na sila naman hong nagbibigay ng alalay, nagbubuwis buhay pa, Kuya Justin, dito sa ating mga ayun, Kuya Justin. Oo, ayan mga karihon, magdadalawang taon na ho tayo at paulit-ulit na sinasabi ng mga otoridad at eksperto na kung kayo ho ay may nararamdamang sintomas nitong COVID-19, ay maganda nang wag mo nang lumabas at makihalubilo sa ibang tao hanggat hindi pa na-test. So di kaya nga nakakakuha ng medical clearance mula sa mga eksperto upang hindi na makapanghawa. Mga kabalan, mga karehyon, sa atin hong pagbabalik, tatalakayin naman natin ito hong reactivation ng 4 na district hospital dito ho sa lalawigan ng Pampanga bilang tugon pa rin dito sa tinatawag na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Relatively, hindi pa ganun kataas katulad nung dati, lalo na nung nagkaroon ho tayo ng surge. Pero, babala ho ng mga eksperto, posible pang dumami nga yung bilang na yan, gaya nga ng nabanggit kanina, dahil mataas din yung positivity rate, at ine-expect na yan. Ika nga, better be prepared, kesa naman dun sa nandyan na, wala pa rin paghahanda. Yan ho ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
over Japan. Only here at CLTV 36. Sila ang ating mga frontliner, tinuturing na bayaning sumusugod at nagpapagod para sa kaligtasan ng sambayanan. Tatakbo si Justin Dizon. Ako si Paulo G. Santos. Rainiel Pawi, CLTV News. Sila rin na patuloy na pinagsisilbihan ang publiko sa kabila ng panganib. Ngayon dito sa Barangay San Miguel sa San Simon na habang naka-duty ho. Talaga i-address itong problemang ito. Patuloy na nagiging tulay ng mamamayan at ng pamahalaan sa gitna ng krisis. Walang tigil ang pagratsada ng CLTV News and Current Affairs. Alang-alang sa mamamayan ng Central Luzon. Walang pagod na naghahalina ng mahalagang balita at informasyon. Kasama niyo sa pagtugon sa tawag ng panahon. Ito ang CLTV News and Current Affairs. Pinagkakatiwala ang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko, kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at bago ho tayo magpatuloy sa ating mainit na talakayan dito ho sa ating programa, batiin lang ho natin yung ating mga tagapanood, si Marina Lazaro at si Kuyang Allen Flores. Ayan, salamat ho sa balita, sabi ni Kuyang Allen. Maraming salamat din, Kuyang Allen at ating Marina Lazaro sa inyong pagtutok ho dito sa ating programang CLTV Balitaan. At alam ho ninyo, gawing magandang gawin na natin itong habit, yung ating alas stress. Magkwentuhan ho tayo at magbalitaan at kaugnay ho ng mga naglalakihang balita at impormasyon na dapat ho ninyong malaman dito sa Central Luzon dahil alam naman ho natin, importante rin ho yan sa ating magiging desisyon. Yung mga mga tunay na impormasyon, truth, ni Kuyang Paulo G. Ayan, balikan ho natin si Kuyang Paulo G. Santos dahil ito ho bilang paghahanda nga na ginagawa ng provincial government ng Pampanga kaugnay nitong anticipated COVID-19 surge ipinag-utos ho na muling i-reactivate yung COVID-19 facility ng 4 na district hospital sa lalawigan. At Kuyang Paulo, ano-ano ba yung mga district hospital na naghahanda na sa posibilidad ng pagkakaroon ng COVID-19 surge? Justin, ito nga ay may kaugnayan dito sa emergency meeting na ipinatawag ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa lahat ng local chief executive, 19 na municipal mayors, dalawang component city, Kuya Justin, na sa mga oras ho na ito, ayan, nagpapatuloy ho itong kanilang pagpupulong. At unang naging agenda, itong pakikipagpulong dito sa mga chief of hospital dito sa lahat ng pinamamahalaan ng Provincial Health Office, Kuya Justin. At isa rin dito sa tinitingnan, Kuya Justin, yung pagbubukas ng mga pasilidad na ito'y ginagamit na o ginamit na noong panahon ng may surge ng COVID-19 dito sa lalawigan. At binabanggit nga ni Dr. Flor Sapanta, ito hong chief ng Pampanga COVID-19 Center at chief of hospital ng Diosdado Macapagal Memorial
Hospital, Kuya Justin, yung kanilang pasilidad ay tatanggap muli nito pong mga tatamaan ng COVID-19 na kabalin. At ano pa yan? Ayan, Diosdado Macapagal Memorial Hospital, itong Romana Pangan District Hospital, dyan sa area naman ho ng Florida Blanca, Pampanga, Escolastica Romero District Hospital, dyan ho sa area naman ng Lubao, at Jose S. Lapid District Hospital, dyan naman sa area ng Porac. At bukod pa, Kuya Justin, dito, yung ating pasilidad na ginagamit ng mga returning OFW, dyan naman sa New Clark City, dyan sa Tarlac, Kuya Justin. Pero binabanggit dito ni Dr. Flor sa Kuya Justin na isa rin sa naging tampok sa kanilang pagpupulong, gaano ba karami yung personnel natin, sabi ni Gov, at yung stockpile ng mga gamot na kakailanganin sakali muli makita itong COVID surge dito sa lalawigan ng Pampanga. Pero tinanong ko si Governor Dennis Delta Pineda na ito bang pagpupulong na to, asahan ba namin, nagkaya dyan sa Metro Manila na merong mga pagpupulong dyan sa MMD o yung Metro Manila Mayor's Council, Kuya Justin, na meron sila mga alituntunin na bagamat nasa alert level 3, merong mga additional na quarantine protocols na ipatutupad gaya ng no vaccine, no entry sa mga establishmento. For review pa daw, sabi ni Gob, kung ano ho yung karagdagan na ibababa. Sandali lang, Kuya Justin. Justin yan. Tumatawag si Doc Ponce. Yan, nabibitin. Kuya Justin, yan, nandito pa ako. Ayan. Ayan, go ahead, Kuya Paolo. Ayan, naku, medyo nawala si Paulo G. Santos. Ayan, mga kabalin, tuloy ko lang yung kanya hong binabanggit. Ito, yan, kasi kasalukuyan hong nagaganap yung pagpupulong ng provincial government na pinangungunahan ni Pampanga Governor Dennis Pineda at yung mga local chief executives dun ho sa 19 na munisipalidad o bayan dito sa Pampanga at maging yung mga component cities, ito hong Mabalacat at Ciudad San Fernando, para ho pagkaisahan kung ano nga patakaran ng ipatutupad kaugnay ho nitong lumulubong bilang ng COVID-19 cases sa ating lalawigan matapos ho yung holiday season. Ito ho. At kabilang ho dun sa mga measures, no? O paghahanda na kanilang ikinasa ay yung reactivation nitong COVID facility ng 4 na district hospital sa lalawigan. Banggitin ko lamang ho para doon sa mga ngayon lamang tumutok, tatanggap na ho ng COVID-19 patient. Ito ho mga COVID facility dyan sa may Romana Pangan District Hospital sa Florida Blanca, Pampanga, at Escolastica Romero District Hospital naman sa bayan ho ng Lubao yan, at yung Jose S. Lapid District Hospital sa Porac, Pampanga. At gayon din, syempre yung ating COVID-19 Center, yung tinatawag nating Diosdado Macapagal Memorial Hospital. At yan ho, patuloy naman, yung kanilang accommodation dyan sa mga tinatamaan ng COVID-19. At paglilinaw ho, yung binabanggit kanina ni Kuya Paulo G, gaya nga ho ng sinabi natin sa ating programa, ongoing ho ngayon mga kabalin, mga karehiyon, yung pagpupulong at maya-maya lamang ho, anytime of the day, ay anunsyo din ni Governor Pineda kung ano nga ba yung magiging pagbabago, kung meron ba at kung ano-ano yung mga ito. Ito ho yung mga development na kailangan ho nating abangan para naman sa gayon ay maging guided din ho tayong mga kabalin dito sa Pampanga. At dyan ho naman sa binabanggit na kaso ng COVID-19, yung 48 cases na na-admit ho dun sa JBL, yung sinasabi nga ho natin. At meron hong datos dito, yung sinasabi naman ni Dr. Zenon Ponce, itong officer in charge ng Provincial Health Office, na ito hong mga nagpositibo sa COVID-19, yung karamihan dito, hindi naman ho lahat ay local transmission. May mayorya daw dun sa bilang na binabanggit ay mga returning OFW. No? Ito ho yung nabanggit sa atin, sa CLTV News, ni Dr. Zenon Ponce, ang officer in charge po ng Provincial Health Office ng Pampanga. At inaasahan naman daw na maglalabas nga ng bagong guidelines ito hong provincial government, no? Matapos ho yung pulong kasama nga itong mga mayors upang mapigilan ang posibleng pagkarat ng COVID-19. Lalong-lalo na ho yung Omicron variant na una nang naitala
dyan sa Bicol at Metro Manila. Para ho sa mga nagtatanong, gaya ni ating Marina, wala pa hong na-detect ng Omicron variant o at least wala pang kinumpirma ito hong Pampanga Provincial Health Office na kung meron nga bang Omicron variant dito sa ating lalawigan. Yan ho yung latest na report at ganun din ho dyan sa may Jose Bilingada Memorial General Hospital kung saan 48 ho yung na-admit na COVID-19 patient. Nilinaw naman ho ni Dr. Montserrat Chichoco, yung ating yung ating hospital director sa JBL, na wala rin sa kanila o wala pang nakukumpirma kung meron nga bang Omicron variant dyan sa mga dinapuan ng nasabing sakit. Ayan mga kabalit, patuloy ho ang ating pagbabalita at hintayin ho natin si Kuya Paulo G. Santos maya-maya. Baka meron na siyang latest update. Samantala, dumako naman ho tayo sa ibang balita. Ito naman, bilang pa rin ho ng mga kaso, ito naman, fire-related o firecracker-related injuries. Yung mga naputukan ho nung bagong taon. Dami nga rin hong nagpaputok. Marami ho sa ating mga kababayan ang nagtatanong, bago yung New Year, maraming bumabate ba? Wala yata masyadong nagpapaputok ngayon. Pero pagdating ho ng alas 12 ng gabi, ayan, talagang hindi pa rin ho mawawala. Ika nga, yung hilig ng ilan sa ating mga karehiyon dyan ho sa pagpapaputok, yung pagsalubong sa bagong taon gamit ho yung mga firecrackers. At ito ho, sa datos ho ng Department of Health, January 2, kahapon lang ho ito at ibinigay kanina lamang tanghali sa atin dito sa CLTV News, tumaas ho ng 51% yung fireworks-related injuries o FRI sa pagsalubong ng taong 2022 dito sa Central Luzon. Nanguna ho, as of January 2, 2022, umabot nga ho sa 134 ang bilang ng mga naputukan. Mas mataas ito kung ikukumpara sa pagsalubong ng taong 2021 na may 81 fireworks-related injuries o FRI cases lamang. Ayan. Marami nga, halos dumoble. Nangunguna ho sa mga lalawigan na may pinakamaraming tinamaan ng paputok o naputukan ay ang lalawigan ng Bulacan kung saan matatagpuan ho yung ating firecracker capital, yung Bocaue, na may 48 cases. At pumapangalawa naman ho yung Pampanga na may 41 cases at pangatlo ang lalawigan ng Tarlac kung saan 21 ang naputukan. Naku, kumusta ho kayo mga kabalin, mga kareyo? Maayos na ang inyong kalagayan. Ayon ho sa DOH, Central Luzon Center for Health Development, sunog sa balat mula sa kamay at paa ang karaniwang tinamo o natamo ng mga nabiktima ng paputok. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitalang naputulan ng kamay o amputation buhat sa mga sugat na kanilang natamo. Magandang balita naman yan. At least, kumpleto pa ho yung inyong mga kamay sa pagsalubong sa bagong taon. Pero ito ho yung paulit-ulit na paalala ng ating Department of Health na kahit legal ang paputok, kahit nabili ito sa isang lisensyadong manufacturer at lisensyadong tindahan, reseller, hindi pa rin maiiwasan yung tamaan ka ng biglaang pagsabog nitong mga paputok. At kung inyong tatanungin, batay ho sa datos ng Kagawaran ng Kalusugan, Cuitis ho ang nangunguna sa mga pinakamapaminsalang paputok sa Central Luzon. Habang wala naman ho naitalang kaso ng stray bullet o tinamaan ng ligaw na bala sa pagsalubong ng taong 2022. Ayan mga kabalin, mga karehiyon, sa atin pong pagbabalik, talakayin naman ho natin ito hong pagpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa batas na magtatatag ng Department of Migrant Workers. Ano nga ba yung kaibahan nito dito sa mga existing nating kagawaran? At syempre ho, para doon sa mga nais makatulong at makabili na rin ng gagandahang artwork, ay bukas ho yung Limitless Art Exhibit dyan sa Clark Museum sa loob ng Clark Freeport upang kayo ho ay mamangha sa obra ng ating mga kabalayang Kapampangan. Yan at marami pang iba ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula
to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Dispongaldo, kabalen! Malyari mo na lang albendeng paborito mong programa kening CLTV 36 uli dareng ke katamong cable partners. Keng ACCTN, King Analog Channel 75 at King Digital Channel 71. Keng Brandcom CATV Network Corporation, King Analog Channel 24. Keng Broad Cable Communications Incorporated, King Analog Channel 36. Keng Datelsat Cable TV Network naman, King Karelang Analog Channel 41. Keng Satellite Cable Network, King Analog Channel 52 at King Digital Channel 76. Ken naman Central Luzon Cable Television Network, Mayalbeta mo, King Analog Channel 66. King Satlink Cable TV System, King Analog Channel 49. Kakaluguran, Mantabe na ka-Kenny! Tutugon tayo sa hamon ng krisis at patuloy tayo sa pagsisilbi sa ating mga karehiyon. Kaya patuloy ang pagsasahimbabawid ng CLTV 36 upang ipaabot sa publiko ang mga napapanahong balita at usaping dapat nilang malaman sa gitna ng pandemya. Apektado maging ang sektor ng edukasyon. Dahil sa banta ng virus, hindi muna pinahihintulutan ang face-to-face classes. Ngunit hindi nyo kailangang mag-alala dahil may magandang balita ang CLTV 36 para sa mga magulang at estudyante. Ang inyong himpilan, pansamantalang magiging silid-aralan. Ang airtime na inilaan namin para sa aming iba't ibang programa, inihahandog namin para sa ating mga mag-aaral upang magpatuloy ang kanilang edukasyon. At ito ay naging posible dahil sa suporta ng Provincial Government ng Pampanga, DepEd Division of Schools of Pampanga,
Division of Schools of the City of San Fernando, Pampanga, City Government of San Fernando, Pampanga. Makakaasa kayo na sa gitna ng pandemyang kinaharap natin, kasama nyo ang CLTV 36. Basta sama-sama, kakayanin nating lahat. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at oras ho natin, 3:56. Naku, malapit na ho tayong magpaalam. Pero ito ho, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. No? Ito ho, pinirmahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas na bubuo sa Department of Migrant Workers nitong December 30 o Rizal Day. Matatanda ang sinertipikahan ito as urgent ni Duterte noong Marso ng nakaraang taon. Sinabi ng Malacanang na ang pagsasabatas ng Department of Migrant Workers 2.2 milyong Pilipino raw na nasa abroad ang makikinabang, batay na rin sa 2019 survey in overseas Filipinos na inilabas ng Philippine Statistics Authority noong 2020. Ang bagong departamento ay pamumunuan ng isang kalihim at magsisilbi umano upang protektahan ang karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers, kabilang narito yung mga land at sea-based. Undocumented man o irregular OFWs, lahat daw ay pagseserbisyuhan ng Department of Migrant Workers. Habang yung mga Pilipino naman na nasa ibang bansa na hindi ho nagtatrabaho, nandiyan naman daw ang Department of Foreign Affairs para sa inyong mga pangangailangan. Magsisilbi namang core agency ng Department of Migrant Workers, yung Philippine Overseas Employment Administration o POEA. At ito ho ay inaasahan ng magbibigay ng karagdagang serbisyo sa ating mga kababayang tinuturing na bagong bayani. Ayan mga kabalen, at sa iba pang balita, ito ho mamaya mapapanood ho ninyo yung kabuuang detalye ng balitang ito. Ito ho isang daang Kapampangan artist nagsagawa ng exhibit saan? Sa may Clark Museum po, sa may Clark Freeport Zone. At ito ho yung tinatawag na Limitless Art Exhibit, kung saan mahigit isang daang artist ho, ang mula sa iba't ibang bayan at syudad ng Pampanga ang nagsama-sama, at yung mga naka-display ng artwork doon ay pwedeng bilhin, at yung 70% ng kikitain ay mapupunta sa mismong artist na alam naman ho natin ay nakaranas din ng mga financial crisis o mga pagsubok ngayong panahon ng pandemya. At yung 30% po ay mapupunta naman doon sa organisasyon na nagsasagawa ho ng lingguhang community pantry dyan ho sa may lungsod ng Angeles. Yan ho yung meron ka ng magandang artwork, nakabili ka pa o nakatulong ka pa sa ating mga kababayan. At mamaya ho sa programa nating alas 6 kasama si Jennifer Salenga, silipin ho natin ano ba yung mga artwork, naggagandahang obra maestra ng ating mga kabalen na artist ang pwede nyong mabili dyan ho sa may Clark Museum o yung exhibit na tinatawag na Limitless Art. At mamaya ho samahan natin si Jennifer Salenga sa CLTV News para sa kabuang detalye ng iba't pang mga balita na kalap ng CLTV News team. At para ho sa karagdagang update, maaari ho kayong mag-like and follow sa aming mga social media pages sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News, at sa Twitter naman at CLTV36. Meron din ho tayong Instagram at CLTV36 Official. At kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, lalo na yung mga year-ender special din natin na pwede ho ninyong mapanood pa, pumunta ho kayo dyan sa ating YouTube channel at CLTV36 Official, at maging sa ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho ang programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating local cable partners. 39 ho yan sa buong Central Luzon, at syempre sa Channel 36 Free TV. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan Karehiyon.
Happy New Year po at mag-iingat tayo palagi.